So eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding balita ngayon na pinag-uusapan po sa Pilipinas. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Eto, pag-usapan po natin mga sangkay itong patungkol po dito sa mas istriktong gagawin ng pamahalaan para po magkaroon ng maayos na peace and order at mas maging payapa ang ating bayan. Alam nyo mga sangkay, sabi ko nga, dapat noon pa po ito ginawa ng ating Pangulo. Pero bagamat medyo late, pero at least mga sangkay, no, maumpisahan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito mga sangkay, tingnan po natin. Kasi, may matinding bawal na po ngayon sa Metro Manila. Sa Metro Manila pa lang po ito, hindi pa po sa buong Pilipinas. Pero ito, magugulat kayo mga sangkay. Uhuli na raw ang mga geng-geng na makikitang pag-alagala sa kalsada kapag 10 oras ng gabi. Nako, yung mga geng-geng dyan, alam nyo na. Bukod dyan, bawal na rin ang mag-iinuman sa kalye at ang mga nakahubad kahit pa mainit ang panahon. Aha, yan na. Yan ang gusto ko, mga sangkay, no? Kamay na bakal, dapat noon pa po ito eh. Hindi pa dapat noon pa po ito, mga sangkay, yung ganitong klaseng mas istrikto, pero mas payapa naman na bansa, di ba? Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Tanghaling tapat nang maabutan naming nag-iinuman sa may bangketa ang ilang lalaking ito sa Binondo, Maynila. Ayan na. Depensa nila, hindi naman daw sila araw-araw kung mag-inuman sa kalye. Wala lang, may sundo. Ang over. Kung mapapel yung pakasagad, may trabaho pa. Pero anumang palusot, hindi na rin ito uubra sa DILG at PNP. Kasabay ng ipatutupad na Safer Cities Initiative o mas ligtas na lungsod, diretso kulungan na ang lahat ng maglalatag ng mesa at upuan sa kalsada para lang mag-inuman. Diretso kulungan na ha. Tandaan nyo mga kababayan, kapag may ganun kayong gagawin, maglatag kayo ng table sa kalsada at naglasingan kayo o kahit inuman lang, rekta kayo kulungan. Pero mga sangkay, alam nyo, na-miss ko to eh. Ito yung matindi. Dati, di ba, ang mga pinag-uusapan po natin about po sa mga programa ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Alam nyo mga sangkay, isa sa sikat noon ay ito pong selda ng mga lasing. Ito yun mga sangkay, ayan. Di ba, noon kasi, panahon ni Apo Lakay, may selda ng mga lasing. Pag naabutan ka sa kalsada, gabi na. Tapos, lasenggo. Nakainom. Mudi kayo, naglatag kayo ng lamesa, dito kayo ilalagay. Nagkalat po yan sa buong bansa. Ngayon, mga sangkay, ang ginagawa nila noon, hindi ka basta papakawalan. Bago ka nila pakawalan, kailangan mo muna mag-community service. Kaya nga noon, mga sangkay, may artista nga daw nahuli noon eh. No choice siya. Kinulong muna sa saglit, tapos pagka kinabukasan, buong araw silang nagko-community service. Nagtatanggal ng mga damo-damo sa gigilid, naglilinis ng kalye. Ganun ang gagawin, community service, mga sangkay. Di ba sana po, DILG Secretary John Vic Remulla, Sir, very good job. So sana po, ibalik din ito. Selda ng mga lasing. Mas maganda kung may ganito nang sa ganun para talaga nga namang itong gagawin ninyo mas maangas at mas may dating sa mga Pilipino. Kasi isipin nyo kung nagkalat na yung ganito, di kukunti na lang yung krimen sa kalye, di ba? Oh, di ba? Mga sangkay. Okay, tignan ulit natin to. Wait lang, asan na ba tayo? Eto. Doon na nagagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo.
pasensyahan tayo ha, bawal na. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Ayun, very good. Ipagbabawal din ang maglakad sa labas ng nakahubad, Bawal na ang maglakad sa labas ng nakahubad. pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi, at pagbabawal sa video kay pagpatak ng alas 10 ng gabi. Ayun. Sayang, no? Dapat, alam nyo kung ginawa ito ni PBBM, nung time na pag-upo pa lang niya bilang presidente, sigurado mga sangkay, hanggang ngayon, malamang walang nabola sa kabila. So, syempre, makikita nila, uy, ito ang inaano namin, panahon ni Ferdinand D. Marcos, ng tatay niya, ganito din yun. Payapa, di ba? Naalala nyo yung sinabi po ni Eddie Garcia? Kanyang testimony, sabi niya, wala, okay yung buhay ng panahon ni Pangulong Marcos. Safe kami. Kasi maraming pulis sa kalye. No? Stricto, may curfew, sabi niya. Mas safe din nga po yung mga artista noon, sabi po ni ng yumaong aktor na si Eddie Garcia. So, mga sangkay, ito ay nakakatuwa, pero may mga iba naiinis, syempre, yung mga pasaway. Ipag-uutos ng DILG sa mga LGU ang striktong pagpapatupad ng mga ordinansang ito. Yung mga rugby boys dyan, Oh, yari kayo mga rugby, mga gumagamit ng rugby dyan. yung mga geng-geng dyan, Geng-geng, naku po, ang dami po niya sa kalye. yung mga gago sa kalye dyan. Lalong mas marami. Magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock. Uhulihin namin kayo. Magkakaiba naman ang opinyon ng ilan nating kapatid sa paghihigpit. Okay lang din naman yung panukala, kaso sobrang init niya sir, di may iwasan ng tao magubad. Unang-una po sa lahat, may mga anak po ako maliliit. Kasi po nung itong may mga pasok po yung mga bata. Siyempre po, ilala po yung pangumaga. May pangumaga po ko ito eh. Hindi sila makatulong na maayos pag may video. Okay, lalo po kapitbahay po namin. Git ng DILG at PNP, ang tila gera kontra kriminalidad ay hindi nangangahulugang tumataas ang krimen sa bansa. Sa katunayan, bumaba pa nga raw ng 60% ang mga krimen sa Pilipinas kung ikukumpara mula noong 2016. Teka lang, kayo, maniniwala ba kayo dyan? Well, kanya-kanyang trip yan. Kung ay, maniniwala ba kayo na mas mababa ngayon yung krimen? Mga sangkay? Kayo, anong sa tingin nyo, mga sangkay? The record shows bumaba talaga ang the occurrence of the focus crime. And this is attributed not only to the police but also to the different law enforcement agencies, lalong-lalo na ang ating stakeholders, the local government units. Bagay na duda ang ilan nating kababayan. Bakit duda? Ba't duda? Pabata ng pabata yung mga nasasangkot sa krimen. Mga riot sa gabi, yung mga nagsasolvent, karamihan. Dahil dito, Totoo yun, mga sangkay, pababata ng pabata. 'Di ba? So, anong solution? Ito yung solution. magdadagdag din ng police visibility sa mga eskwelahan, transportation hubs, gimikan at iba pang lugar na mas maraming tao. Ayun, very good. Paglilinaw ng DILG, gagawin din sa buong bansa itong Safer Cities Initiative. Ayun, buong Pilipinas. Yan ang hinihintay po natin. Sayang talaga, dapat 2022 pa ito eh. 'Di ba? Oh, mga loyalista, alam nyo yan, 'di ba? Mga Marcos loyalist. Alam nyo yan, nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, ganyan. Sabi pa nga ni Enrile noon eh, 'di ba? Nung panahon ni Apo Lakay, bibihira yung krimen. Kasi nga, may curfew. Hindi basta-basta na nakakagawa ng kasalanan o nakakagawa ng kalokohan. Kasi may mga nagbabantay. Kapag nayari ka, edi yayariin ka talaga. 'Di ba? Ngayon masyado pong maluwag eh. Pero buti na lang, ibabalik ito, 'di ba? Nagkataon lamang na sinimulan nito sa Metro Manila, lalo't lumalabas na 70% ng mga krimen ay pawang na itatala sa mga urban areas o mga lungsod. Target ng DILG na isunod ng Metro Cebu, Yun. Baguio, Yun. Bacolod at Davao City. Ayun. Paalala nila sa publiko, itawag lang daw sa 911 hotline oras na may irereklamong hindi sumusunod sa nabanggit na mga ordinansa. Yun, 911. Tandaan nyo ha, pag nakakita kayo ng hubad sa kalye, tawagan. Kahit ako, gagawin ko yan. Makakita lang ako dyan ng mga geng-geng na
paano-ano, o di kaya, natawag dito, nagiinuman sa kalye. Sir, hello, 911. Dito sa barangay, mayroong nagiinuman dito. Di ngayon, huli sila pagka ganun. Madali na lang yan. Walang bayad po yung 911, ha? Huwag lang kayo magloko kasi pag niloko nyo, yung mga pulis, baka kayo ang tirahin ng mga yan. Babalita mula sa Ayan, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Pabor ba kayo na ibalik din to? Guys, itong selda ng mga lasing. Ito mga sangkay, Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.